Tapos na ang istorya ng cellphone. Sana lahat po ganon. Pag sinabing 9 o'clock na, tulog na. Yung iba, alas 2, alas 3, gising pa. Ay, nako. Sige po, tawagan na po natin ang ating tagapagsalita. Ang po natin ang ating pastor. Nasaan ba si pastor? Hindi ko makita eh. Doon pala sa gilid. Sige po, pastor. Kayo po ay umanda na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagan po natin ang ating pastor, Pastor Mark Chong po. Morning. Sige po, tayo tumayo sa pagbabasa ng ating scripture para sa umagang ito. Ano gusto nyo? English, Tagalog? Tagalog na. Okay, so basahin natin sa John chapter 8, verse 20 to verse 30. Sabay-sabay natin basahin. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makakapunta. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanyang ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila nauunawaan ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo ako'y ako nga. Wala akong ginagawang batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Blessed be the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, makapangyarihan sa lahat, may likha ng lahat ng bagay. Ito kami ay dinako mo sa lugar na ito sa pagtitipon ng mga banal sa iisang papuri at pagsamba, tigit sa lahat, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita at pakikinig nito. Dalangin ko sa bawat isa ay inyo pong gabayan, bigyan ng pangunawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat isa ay manampalataya, maniwala sa iyong anak. Tayo po'y makakaupo. Alright. Saan nga tayo nagtapos? Sa ilaw. Okay? Nagtapos tayo sa ilaw on verse 19. Meron ba tayo natutunan from last week's sermon about the light for the followers? Ngayon naman, ang title ng ating mensahe sa umagang ito ay The Truth to Believe. Ang isang bagay na totoo ay totoo. Kahit pa ang isang tao nakatanggap nito ay maniwala o hindi, ang totoo ay mananatiling totoo. So yan ang isa sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano ba ang mga katotohanan? At ano rin naman ang mga nagiging hadlang kapag hindi pinaniniwalaan
ang katotohanan. At makikita rin natin ang mga ilang bagay na nakikita natin normal sa isang tao ay maaaring magdulot ng hindi maganda para sa kanya. Consequence o kahihinatnan. Kapag ginawakan mo ang apoy, ano ang consequence nun? Ikaw ay matutusta. Mapapaso. Tama ba? That's the consequence of it. At yun ay totoo. Kaya maniwala ka o hindi, kapag ito'y yung totoo nga, kapag sinabi ng isang tao na pag tumalong ka dyan, sa bintanang yan, ay babagsak ka at ikaw ay mamamatay. Maaari bang sabihin ng isang taong hindi ako naniniwala roon? Maaari. Pero kapag ito'y nangyari na, ang tawag doon, consequence o kahihinatnan. Sapagkat ang bagay na yon ay totoo kay maniwala ang isa. Marami pang mga bagay na tila sasabihin hindi ko alam, pero alam. At dito tuturuan tayo ni Juan upang makita ang mga dapat nating makita at malaman ang dapat nating malaman at higit sa lahat, tumugon sa tamang pagtugon. Makikita natin sa umagang ito kung ano-ano ang mga hadlang para sa isang tao, kahihinatnan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya i-ready nyo na po ang inyong mga ballpen, lapis, o kung may lapis pa kayong ginagamit, papel, notebook, okay? Sabi ni Kuya Sales, yung mga cellphone, wag cellphone, kaya sabi ko talaga, iPad. iPad kayo, iPad. Hindi, biro lang. Pero yung katotohanan na bumili tayo or mag-acquire tayo ng mga bagay na makakatulong sa ating pananampalataya. Dito, nagbibigay tayo ng free Bible, Tagalog or English. Every Sunday, sinasabi dito kung sino walang Bible, magsabi lang, bibigyan. Last week, bumili ako ng 10 Tagalog, magandang balita, Biblia, dyan sa International Manila Book Fair sa SMX, naka-sale, no? 10% off. Punta kayo, promote pa no? Marami ako nabili doon. Okay, so para sa church, para sa akin, sa aking pag-aaral, para sa church, para maibahagi din ang aking mga natututunan sa inyo. So I would encourage everyone, lalo na yung mga professional who can read English, bili kayo ng mga magagandang study Bibles na kung saan talaga makakatulong sa inyong pag-aaral, lalo na yung mga nag-undergo ng discipleship sa Partners One. Laanan natin ng mga pagpapalang pinagkakaloob ng Diyos sa atin sa mga bagay na talagang makakatulong sa atin. Okay? Hey, are you ready? Umpisa natin sa verse 20. Wala akong ibibigay na point sa verse 20. From last week's sermon, naalala natin yung liwanag. And on verse 20, it says, "These words he spoke in the treasury."
nang siya'y nagtuturo sa templo. So, saan daw siya nagtuturo? Sa templo, sa may lalagyan ng mga alay o mga kaloob. Kaya nga sa English is this treasury. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. So yung being mentioned in the treasury, binanggit ni Juan, no? In the treasury. Ibig sabihin, sa may treasury na kung saan doon po, dito, meron talagang portion para doon. At hindi lang isang box na ganyan. Okay? The treasury building of the temple was also mentioned in the historian Josephus, who further reports that the treasury chamber, so isang chamber yon, kumbaga, hindi lang portion o hindi lang parang maliit na bahagi, kundi malaki. Okay? At hindi lang maliliit na bilang ng pera ang nandoon, kundi talagang goods. Okay? Kumbaga, kung ang iyong pagkakaloob mo isang tupa, kambing, yun, dala-dala doon. O kaya naman, mga inani. Ayan, precious good, and hindi lang yun, costly garments. So lahat yun nandun sa treasury. Tinatanggap yun doon. Yung treasury ay halos katabi lang ng court of women. So meron ding korte. Ang ganda ng templo, no? May design para sa mga kababaihan, korte ng mga kababaihan doon. In the treasury. Lahat ng donasyon doon nila dinadala. Kagaya ng nakarecord sa Mark 12:41 and Luke 21 verse 1 to 4, where Jesus sat down opposite the treasury and watched the people putting money in the offering box. Madalas binabanggit dito yan nila Brother Sales, yung the widow's offering, na kung saan nag-comment si Jesus tungkol doon sa pagbibigay ng widow at nung ibang mga nagbibigay. Study Bible, yung mga rabbis, meron daw dong 13 offering boxes. 13 sa atin, isa lang. Kasya naman, di ba? Okay. May 13 offering boxes in the temple, which they called shofar chests. Grabe naman yung kanilang offering box. Parang shofar daw yun. Siguro pag naglalagay ka ng mga, barya yun di ba? Dati, wala pa namang papel dun May papel na ba nun? Wala pa, no? Siguro pag hinipan nila, lalabas yung what they called shofar. And yung ganong klaseng description indicate that the boxes has a wide opening. Wow! Di ba ganun ang shofar? Mula maliit, palaki. So ganun daw yun. Kasi pag naglagay ka malaki, pupunta yun dun sa paliit yun. So huhulog lang. So mas marami makapaglalagay, pero isa lang ang patutunguhan. Okay? So parang, imbudo. Yan. Okay? Alam niyo ba imbudo? Alam niya? A funnel or imbudo into the chest. Doon sa mismong, yung chest? Kaha. Okay? Siguro kahadiero. Ganon. 6 of these shofar chests were for, so marami yon. So yung 6 doon, sabi nila, di ba 13? Yung 6 doon is for free will offerings. Kusang loob. Marami pa kasi silang mga offerings or givings May sin offering, may etc. offering. So yung 6 daw doon is free will. Ayon sa yung kalooban. Doon to support temple worship. Halimbawa, para sa
court of maintenance, court of the women, men, sa mga ipapaayos sa templo. I mean, naka-designate yung mga offering doon. Kumbaga, yung isang magbibigay, ito gusto ko para sa para sa church building to. Yun, doon niya ilalagay yun. At meron naka-separate na free will offering. Kumbaga, bahala na, kahit saan, bahala na kayo kung saan gamitin. Okay? Mismo talaga gustong magamit ang mga pagpapalang tinanggap. Panginoon. Kayo ba? Minsan nyo ba natanong, para saan ba itong offering ko? Lord, did the Lord touch your heart to be given to something para sa additional electric fan, additional chair, mukhang kulang tayo sa upuan. Okay? O kaya sa additional TV, ito, yung indicate doon kung para saan. So that's, matutulungan ang bawat isa na magkaroon talaga ng panalangin, personal na pananalangin para sa simbahan. Na ikaw mismo nakakakita ka sa simbahan, ano yung kailangan dito sa church? Okay? Kailangan pa natin daw ng isa pang pastor. Lagay mo doon, para sa isa pang pastor. I mean, nakita ko lang yung kagandahan nung ganun. Kasi out dito, nakita ko dito yung being mentioned of the near the treasury. So pagdating sa treasury, tingin nyo ano ang kalimitang iniisip ng isang tao pagdating sa pagkakaloob? Malapit sa treasury. Si Jesus, kung saan siya nandoon, merong significance yung lugar na yon and the way kung paano siya nagsasalita. Tandaan natin, ang topic natin last week is about light. And maaaring sa tingin nila, ito ay mabuti, pero hindi naman pala. Ngayon, being mentioned near ba? In the treasury. This word is spoke in the treasury. The significance of treasury being mentioned by John here is because of money. Sabihin nyo nga, pera. Buhay ng isang tao. Maaaring tingnan ng tao na ang pera ay ang kanyang gabay. Kapag may pera ako, alam ko na kung saan ako pupunta. Kapag may pera ako, alam ko masaya ako. Nagiging guide. Tama po ba? So near the treasury, marahil maraming mga naglalagay at mag-earn ako ng pagpapala na mas mabuti ako kesa sa iba, kagaya nung the widow's offering. Kasi kung maliit ang nilagay niya, mas malaki ang sa akin, mas malapit ako kay Lord. And that is a wrong leading. Alam natin ang liwanag ang naglilid sa atin, and this might also be people's lives are driven by money as of it is their light. Ito ang liwanag. Pag wala akong pera, nagdidilim ang paningin ko. So, ibig sabihin, tinuturing mong liwanag ang pera. Leading them, but the truth is, money cannot lead you to the right path.
Hindi tayo kayang verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Only God. Kaya nakaka-bless na makita dito sa point na ito, minention pa niya, in the treasury, wherein doon mismo sa bigayan ng kaloob, nagkakaroon ng pataasan, ng ihi, may payabangan, wherein yung iba, kala mo, hanggang sa nagiging kompetensya na ang pagbibigay, and that is a wrong motivation to give. Nililigaw lang noon ang mga tao sa tunay na pangangailangan nila. And Jesus said, kailangan mo ng liwanag. Di ba? Mga tao, you wake up in the morning, Monday morning, for what? For work. Pag walang pera, masama ang pakiramdam. That's the wrong light. Wrong leading. At walang minensyon ng Diyos na money will give you everything. It's only the Word of God. At dito makikita na natin on verse 20, but no one arrested him. Means no one. And John stated the reason. Why? Bakit? Because his hour has not yet come. Merong takdang oras. Kapag hindi itinakda ng Diyos ang oras na yan, hindi iyan mangyayari. Pero noong una, maarahil ay hindi pa naunawaan ni Juan yan. But while he writes this, he already knows the reason. That's why he says, because his hour has not yet come. Nakita na ni Juan na ang Diyos ay, natutunan ni Juan na ang Diyos ay makapangyarihan at sakop ang lahat ng bagay. Sa English, sovereign. Sabihin nyo nga, sovereign. Ilagay nyo dyan. Yan ang isa sa dapat nating tandaan bilang mga Kristiyano, ang katangian ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, or God is sovereign. Everything is under His is a sovereign God. Huwag na huwag niyong kalilimutan yan, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hanapin nyo o search nyo ang ibig sabihin ng sovereign at mauunawaan nyo ang ibig sabihin. But ito ang definition, ang ibig sabihin ng God is sovereign. God retains all rights and exercises supreme, kataas-taasan, and ultimate authority over everyone and everything. Meron ba siyang hindi sakop? Wala. Kung hindi natin masukat ang kalawakan, sakop niya ang kalawakan. Maging ang oras, kung tito man ay merong 12 oras, 24 oras, sakop niya maging outside time. Sa Tagalog, karapatan ng Diyos na panatilihin ang kanyang makapangyarihan at lubusang kapangyarihan sa lahat ng tao at lahat ng bagay. He has the all-supreme authority over people. Ang Diyos ay makapangyarihan. Alam niya ang lahat ng bagay at kontrolado niya ang lahat ng pangyayari.
kung paanong tayo ay nalikha at maging ang ating patutunguhan ay Kanyang nalalaman. Nalalaman niya ito, ngunit tayo hindi natin alam. Maliban na ito ay ipaalam sa atin ng Diyos. Gaano ba kahalaga na malaman ang patutunguhan ng isang tao? Future ba? Minsan nyo na bang inalam ang future nyo? Normal sa tao. Gustong malaman ang hinaharap. Kaya nga marami na loloko eh. Kaya pag nagsuot ka ng pula, pag nagsuot ka ng puti, pag nagsuot ka ng singsing, 3. Kung pwede lang, 6 isuot, pwede. Kaso 5 lang daliri mo. Ang daming ganon. For the future. Para sa mangyayari kinabukasan. Para sa mangyayari mamayang after 1 hour. Lahat halos ng tao gusto malaman ang hinaharap. Kaya't nagpapahula, inaalam ang kasinungalingan sa horoscope, etc., etc. But the fact that people wants to know it is a thing to think about. Ngayon, kung nalalaman mo ang patutunguhan, ibig sabihin, aalamin mo ang lalakaran mo. Isa ito sa nais ipaunawa ng Panginoon sa tagpong ito. Ang kahalagahan ng kaalaman at kahihinatnan. It indicates that the person who knows where he is going is a wise person. Sapagkat hindi niya gagawin ang mga bagay na alam niya ang kahihinatnan nito. Kung alam mo ang kahihinatnan nito, tingin mo, gagawin mo? Kung alam mo ang tubig ay mababasa ka, tingin mo, babasahin mo ang sarili mo. Kung mo makakapaso ang apoy, tingin mo, ay papasok ka doon. Kung alam mo, mamamatay ka, pag tumalong ka dyan, mahuhulog ka, gagawin mo. Kung alam mong mali, gagawin mo. Isang wise person ang nalalaman ang kahihinatnan at hindi niya ito gagawin. At kung alam mo naman ang mabuting kahihinatnan, yun din ang gagawin mo. May alam ba? Hindi bara-bara o bahala na. At tingnan natin ano ang itinuturo ng verse na ito para sa atin. Unang problema. Problema agad. Ang mga matuwid sa sarili. Meron ba mga ganyan? Wala. Mga 10, meron? Meron, pastor. May mas malaki pa ba sa 10 taong matuwid sa sarili? Okay, tingnan natin ano ang problema kapag ang isang tao ay matuwid sa sarili. Pertaining to the truth. Verse 21 to 22, ang mga matuwid sa sarili. So he said to them again. Ayan. Pag sinabing again, another again. Last week, meron naman again. It indicates an importance of what Jesus is about to say. Mahalaga to. Kasi hindi niya sasabihin to, then sinabi na naman niya, magsasalita na naman siya kasi mayroong kailangang marinig. Ang Panginoong Hesus ay hindi nagsasalita dahil gusto lang niyang magdadakdak, kundi meron siyang nais iparating kapag siya ay nagsasalita. Yung nakaraan, mahalaga iyon na malaman ng tao. Ngayon, another important thing that the people need to hear and know. At meron itong connection sa naunang sinabi. It can also mean in connection to what He says previously. So ano ang sabi ng Panginoong Hesus? I am going away, and you will seek me, and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor? Dahil medyo madami, unti-untiin na, iwahimayin natin. Sabi niya, sa Tagalog, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. So, ano daw mangyari? Aalis si Jesus at hahanapin siya. Ngunit, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sa tingin nyo, saan siya pupunta? Dahil alam natin, ang patutunguhan ng Panginoong Hesus ay sa kanyang pinanggalingan, sa Ama. At sinasabi niya ngayon sa mga kausap niya na hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Bakit?
Yon ang tanong. Ibig sabihin, magkaiba ang destinasyon nila. Bakit kaya magkaiba ang destinasyon nila? Dahil ang Panginoong Hesus ay banal. At ang mga tao, partikular na lang sa kausap niya, sabihin natin, ay mga makasalanan. Okay? Nakukuha niyo ba? At ano ang sabi niya na dahilan? Sinabi niya actually, mamamatay kayo. Sabihin niyo nga, mamamatay kayo. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ano daw mangyayari? Ano daw kahihinatnan nila? Magkaiba sila. So si Jesus, aalis ako, hahanapin ninyo ako, pero hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko dahil kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Jesus will live, but the sinners will die. Totoo ba yon? Oo, maniwala tayo sa hindi, yon ay totoo. This is the truth. Because of sin, death has come into the world. Dahil sa kasalanan, ang kamatayan ay pumasok sa mundo. Romans 5 verse 12, baka sabihin nyo, nagsinungaling ako Sabi ni Paul sa Romans 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino yon? Si Adan. Okay? At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Okay? Dahil sa kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Bakit, Pastor? Si Adan lang naman nagkasala Makasalanan ang mga tao dahil galing ang tao sa isang pares ng makasalanang tao. Ilan ang kailangan para makalikha ng isa pang tao? Isang pares, isang lalaki at isang babae. At dahil nagmula ang mga tao sa isang pares ng tao, ang lahat ng iyon ay naging tao. Lahat ng galing sa kanila, tao. Tama? Lahat ng aso, kahit ano pa yan, German pa yan, o Askal pa yan, lahat yan galing sa isang pares ng aso. Kaya sila, ang tawag sa kanila ay aso. Ang pusa, kahit ano bang mga pangalan, ano bang mga lahi ng pusa ngayon? Kahit pa yung pusa, kahat, ikos, alam mo ikos? Ikos ba yun? Tama ba ako? Pusa ba yun? Bicol ba yun? Kahit ano pa ang tawag dyan, alam ng lahat na yan ay pusa at yan ay galing sa isang pares ng pusa. Ilan ba ang dinala ni Noah? Ilang klaseng aso at pusa ba ang dala niya? Wala, nakalagay doon, pares. Okay? So tayo, dahil galing tayo sa isang pares ng makasalanang tao, tayong lahat ay makasalanan. At dahil nasa kasalanan, tayo lahat ay may kamatayan. Ang tawag dyan is a state of being in sin. Iba pa yung doing. So kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil galing tayo sa makasalanang tao. And that is the importance. Doon natin makikita ang kahalagahan ng being born again. Kailangan mong ipanganak muli. Saan? Hindi na sa flesh. Hindi mo kailangan pumasok sa tiyan ng nanay mo at lumabas ulit. Kundi ipanganak ka sa Espiritu ng Diyos. So ano ang katotohanan ditong binabanggit ni Jesus? The truth is, people will die because of sin. Totoo yun. Kaya maniwala ka o hindi, that is the truth. Katotohanan na parang pag tumalong ka sa bintana, malalaglag ka at mamamatay ka. Kagaya ng katotohanan na kapag hinawakan mo ang lumalagablab na apoy, mapapaso ka. The truth is, people will die because of sin. Yan ay isang totoong kahihinatnan.
It does not depend whether you believe it or not. Believe it or not, that is the truth. Merong dalawang destinasyon, buhay at kamatayan. Wala na ho ibang destinasyon. Kahit mag-Waze ka o mag-Google Maps ka. Because of sin, you will die. But because of Christ, you will live. There's only two. At yun ay totoo. Kaya kung saan patungo ang Panginoong Yesus, sabi niya, hindi kayo makakapunta doon dahil kayo ay makasalanan. Life in Christ, death in sin. Tingnan natin ang tugon ng mga Hudyo sa katotohanan ito. Kayo, ano magiging tugon nyo? So the Jews said, verse 22, will he kill himself? Sa Tagalog, mas maganda, nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Okay, bakit? Ano bang meron dyan sa pagpapakamatay na yan? Ang isip ng mga Hudyo ay papatayin ni Jesus ang kanyang sarili, where ang tawag doon is suicide. Okay? Siyempre, sabi ng mga Hudyo, siguro sa loob, mauna ka na, hindi ako susunod. Parang ganon. Nakita natin ang isip ng mga Hudyo na ganito. Bakit kaya sila ganyan? Ipinapakita nito na ang tingin nila kay Jesus ay makasalanan at sila ay matuwid. Ang isip nila, ang pagpapakamatay po kasi sa kanila ay isang matinding kasalanan. At dahil tingin nila sa sarili nila, sila ay matuwid, ikaw, Jesus, ay makasalanan, talagang hindi kami makakapunta sa pupuntahan mo kasi ikaw ay pupunta ka ng impyerno. Hades. So, ang tingin nila sa sarili nila, sila ay mga matutuwid sa sarili. Kaya sabi nila, magpapakamatay kaya siya? Sila kasi hindi ako magpapakamatay kasi alam ko, pag nagpakamatay ako, diretso ako impyerno. Sa Hudyo, no? Killing himself, pagpapatiwakal o pagpapakamatay, although mayroong mga pilosopo na pinupuri ang ganitong klaseng gawa, no? Ang tawag sa kanila is Stoic o Stoicism. At ang ilang bayaning Hudyo ay dumanas ng ganong klaseng kamatayan. Sa kanila, ang pagpapakamatay ay karaniwang tinitingnan sa unang siglong Judaismo o Judaism bilang isang gawang karapat-dapat sa impyerno. At hindi lang yon. Kapag ang isang tao, isang Hudyo ay nagpakamatay, pati bangkay minamaltrato nila. Halimbawa, tumalong ka dyan, kala mo, iiyakan ka nila? Hindi. Dudurugin pa nila ang bangkay mo. Kumbaga, gusto nilang ipakita, this is wrong. Maraming tao iniisip nila, pagpakamatay, kaaawaan sila. They don't want that kind of thought. Sa kanilang pagtingin sa panahon na yon, Hades means impyerno sa Tagalog. Minamaltrato pa nila ang bangkay, ngunit tandaan natin, si Jesus ay hindi nagpakamatay sa krus. Inialay ang kanyang buhay. So dito, ang isip nila, magpapakamatay kaya siya? So, ibig sabihin, alam nila kung saan ito pupunta. At dahil kami, kami, ay matutuwid. Hindi talaga kami makakapunta dun. Ikaw lang. Okay? So this speaks of their attitude towards that truth. Sila ay mga matutuwid sa sarili. Jesus goes to the Father. His opponents cannot go there, and unless they stop rejecting Jesus and embrace His Lordship over their lives, they will die in sin. The death of Jesus is in view when He speaks of going to the Father, but by crucifixion, not suicide. So biruin mo,
sinabihan ka o pinahayag sa iyo ang katotohanan that you will die in your sin, tapos ang tingin pa nila sa kanilang mga sarili, mga matuwid. Yan ang problema. Nakapag-share na ba tayo sa isang tao na sinabi natin ang lahat ng tao ay makasalanan, tapos para sa kanya sarili, wala akong kasalanan. And that's the problem. Whether you believe it or not, we are sinners. And we deserve death. We deserve hell. Pero itong mga Hudyo, hindi kami makasalanan. So ikaw ang makasalanan. Dahil sa pagiging matuwid sa sarili, hindi nila nakikita ang pangangailangan ng tagapagligtas. At dahil sa pagiging matuwid sa sarili, sila ay mamamatay. Yan ang unang problema. Huwag tayo maging matuwid sa sarili natin. Ang katuwiran na dapat natin taglayin ay ang katuwiran ng Panginoong Hesus. Andyan siya upang turuan tayo maging matuwid na naaayon sa Kanyang mga turo, sa Kanyang kalooban. Pangalawa, pinagsama ko na ang pagiging makamundo at hindi naniniwala. Verse 23 to 24, it says, He said to them, You are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sin. Inulit na ulit. For unless you believe that I am He, you will die in your sin. Jesus explains and stated who are they and where are they. Kayo ay ito, ako ay ako. Indicating the difference between man and God. Jesus said, You are from below, I am from above. So Jesus is from above and not of this world. Pero yung mga tao, the crowd is from below and of this world. So, nasaan ba tayo? No, ang ating kalalagyan, ang Diyos ay Diyos. Si Jesus ay nandun, tayo ay nasa ibaba. He is not of this world, tayo ay sa mundong ito. At yan ay isang katotohanan na talaga namang totoo, whether we believe it or not. At sinabi niya, ano yung sabi niya? Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwala, ako ay ako nga. For unless you believe that I am He, you will die in your sin. So ano ang kailangan? Believing. Believe unless you believe. Jesus identified Himself the same way that God identified Himself to Moses. Ako ay ako. Ikaw ay ikaw. Tayo bilang tao, tayo ay nasa mundo, at dahil tayo nasa mundo, tayo ay merong katapusan. Kailangan natin maunawaan na ang Diyos ay Diyos, si Jesus ay Diyos, tayo ay tao. The only way to escape death in sin, Jesus claimed, is ano daw? To believe that He is God. The God who appeared to Moses, the God who made the world, the God whose mighty deeds were celebrated doon sa Feast of the Passover, Feast of the Tabernacles, na kung saan napag-aralan natin. And the word I am He or I am, sa original statement po kasi walang He, I am lang. The word He is not part of the original statement. Jesus' words were not constructed normally, but were influenced by the Old Testament Hebrew usage. So, ang gamit niya po dyan is I am. Kailangan niyong maniwala na ako ay ako nga. Means, He is God. Siya ay Diyos. The absolute meaning I am, in a theological significance, it is about God.
So ano daw ang dapat paniwalaan na katotohanan? Ay, hindi. Ano muna ang katotohanan? That Jesus is God. Totoo yun. So ang katotohanan dito sa point na ito is Jesus is God. Kaya nga sinabi niya, yung difference natin. Okay? Kasi tinitingnan nila si Jesus na hindi Diyos, na taong kagaya nila. Mahirap nga naman yun. Unless God allows it. But for the sake of this, to give truth out of the false teachings, there are people who don't believe that Jesus is God. So ang katotohanan dito sa point na ito, si Jesus ay Diyos. Ito ay isang totoong dapat paniwalaan. It will still be true even though some or someone don't believe this. But Jesus said, kaya sabi niya, unless you believe. Kung hindi ka maniniwala, dahil ikaw ay tao, you are of this world, you are from below, you will die in your sin. The only way not to die in sin is to believe that Jesus is God. Ano yung sinasabi, pinapakita dito ng Panginoong Hesus sa mga tao? Kayo ay makamundo. At hindi kayo naniniwala. Ayan, isa sa problema natin ng tao. Kapag masyadong pangmundo ang kaisipan. The things that Jesus has spoken, ang mga tinuturo ni Jesus ay mga bagay galing langit. Kayo, pag pumunta kayo ng ibang bansa, ano ikwekwento nyo? Ha? Yung mga bagay na alam mo na tungkol sa kanila? Hindi. Ikikwento mo kung saan ka galing. Di ba? Nakipagkwentuhan ka. Ay, sa amin? Kasi yun yung totoo. Katotohanan patungkol sa kanila. Ngayon, itong sinasabi ni Jesus ay mga katotohanan patungkol sa Diyos. Alam niya mga bagay patungkol sa Diyos dahil siya ay Diyos. At ang mga bagay na binabanggit niya o tinuturo niya, sinasabi niya ay mga bagay na kung saan doon siya galing. At yun ang mga totoo. Sabi niya, huwag kayong mag-i-imbak ng mga bagay dito sa mundo. Ano daw ang dapat natin i-imbak? Sa langit. Dahil ang mga yan ay wala yan. May kumakain ng mga tanga. Hindi tanga, tanga. Kalawang. Pero yung mga bagay na makalangit ay mananatili magpakailanman. Kagaya ng, lalo na ng salita ng Diyos. Saan ba siya galing? Ano ang kanyang ibinabahagi? Galing langit. Mga katotohanan at hindi mga kasinungan. Mga katotohanan na ano? Mananatili kailanman. Huwag niyong alisin ang isip niyo sa truth, ha? Kasi next week, the truth pa din will set you free. Huwag niyong alisin yung truth. Nandun tayo sa truth. Ngayon, ang setting nito, mga truth na binibigay sa atin, at ano yung mga maling tugon, mga maling ugali ng tao pagdating sa katotohanan. Diba? May isang tao sabi sa'yo, hindi ka kagad maniniwala eh. Ayan, isa yan. Dahil ang isip nila ay pangmundo, hindi sila naniniwala sa mga bagay na mula sa Diyos. Okay? Ang pagiging makamundo at hindi naniniwala ay merong tiyak na kahihinatnan. Kaya kung mananatila ang isang tao na pang mundo, ay, hindi totoo yan. May nakapagpatunay na ba yan dito sa mundo? May nakapagpakita na ba? Gusto mo makita? Kaya lang, hindi ko sigurado, doon ka pupunta. Gusto mong mapatunayan? Hindi ko kayang patunayan.
Pero ang Diyos ang nagpapatotoo, si Jesus. Pwede sana kung pagdating ko doon, makababalik pa ako eh. Pero merong isa na galing doon. Galing doon at pumunta sa mundong ito, galing ng kamatayan na bumalik sa buhay. Sino yon? Si Jesus. Na dapat paniwalaan. Merong tiyak na kahihinatnan. Ano yung kahihinatnan? Kamatayan pa rin. Kaya kung ang isang tao ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, siya ay tiyak na mamamatay sa kasalanan. And the only way to be saved is to believe. So may consequence. May consequence ang hindi naniniwala. Di ba? Sinabi ko na sa'yo. Madalas nating sabihin niya, di ba? Hindi ka pa rin naniwala. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo na. Hindi ka pa rin naniwala. Sinabi ko na sa'yo, itigil mo na. Kasi nga, walang naidudulot na, di ba? The truth is truth. And because dahil mayroong katotohanan, mayroong consequence. Na ang katotohanan na dahil sa kasalanan tayo mamamatay at yun ang consequence. Dahil sa pananatiling makamundo at hindi naniniwala, may consequence pa din. May kahihinatnan. Sabi ko sa iyo, diyan ka dumaan sa EDSA. Bakit doon ka dumaan sa Cavitex? Hindi ka tuloy nakarating. May consequence. Saan mapunta mo? Ilocos. May consequence. Dahil hindi ka naniwala. Tapos sasabihin, kung naniwala lang ako na sana ang nanalo sa loto. Hindi ganon. Tandaan natin, mayroong malaking kahihinatnan sa mga ganitong, akala lang natin, simpleng bagay. Hindi ka naniniwala, ang isip mo ay pangmundo. Ito na yung kanina, matuwid sa sarili. Pangatlo, ito pa. Alam niyo to eh. Ang mga sadyang pagiging ignorante. Alam niyo yung ignorante? Walang alam. Hindi ko alam yan. Malay ko dyan. Mga ganyan. Okay? May consequence din yun. Naku. Gusto niyo pa bang ituloy natin to? So, sabi ng mga Hudyo, okay, point number 3, ang mga sadyang pagiging ignorante. Sadya yun, ha? Ibig sabihin, alam nila, pero sasabihin nila, hindi nila alam. So, verse 25, it says, sino ka nga bang talaga? Isang tanong na paulit-ulit na ibinibigay kay Jesus at alam naman nila na paulit-ulit ding sinasabi ni Jesus kung sino siya. Tapos itatanong pa rin, sino ka ba talaga? Na laging sinasabi ni Jesus, kaya nga sabi niya dyan, sagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Tapos sasabihin niyo pa rin, sino ako? Anong klase yan? Mga sadyang pagiging ignorante. Sinabi ko na sa iyong bawal tumawid dyan eh. Tawid ka pa rin ng tawid. Ah, bawal ba? Oh, mga ganun lang kasimpleng bagay. Sinabi ko na nung umpisa pa lang. Sinabi ko na nung simula. Ngayon, tatanungin pa rin, bawal. Parang ano yun? Saan ba yung papuntang JBCI? Ay, doon lang yun. Tapos sinabi mo na, saan nga ba uli papuntang JBCI? Nakukuha niyo ba? Alam niyo yung pinag-aaralan natin sa buong Biblia, halos pa ulit-ulit. At yan na naman tayo iikot hanggang sa tuluyan tayong malubos ang ating pananampalataya.
So, merong ganon. Sabi ni Jesus, sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Ito ay nagpapakita lamang ng kanilang sinasadyang pagiging ignorante. Bakit? Sa bawat tagpo ba, iba't ibang mga Pariseo ang nakakausap niya? Yun at yun. Sanhedrin, grupo, sila at sila. Nagpapakita ng sinasadyang pagiging ignorante. Kasali yon. Yes, opo, kasali po yung sadyang o sinasadyang pagiging ignorante. Hindi excuse na sabihin natin na hindi natin alam, gayong paulit-ulit itong ipinapahayag sa atin. Napakahalaga ng kaalaman. Dahil kung hindi mo alam o hindi mo inaalam, meron itong kahihinatnan. Minsan nga ako, nagmamaneho. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Diba? Bawal palang dumiretso. Oh. Pwede ba natin laging sabihin na hindi ko alam? Sabi sa'yo, ayun o, di mo ba nabasa? Ay, minsan nagsisinungaling ang mga tao. Hindi ho eh. Yun yung mga sadyang ignorante. Napakahalaga ng kaalaman. That's why we are here, upang tayo madagdagan ng ating kaalaman patungkol sa Diyos. Madagdagan ng ating kaalaman patungkol sa katotohanan. Na hindi natin sasabihin, hindi po yan tinuro ni Pastor. Anong chapter, anong book? Absent yata ako nun eh. Yata pa. Hindi ka pa sinungaling. Hindi ka pa sigurado. That's why we need to learn. We need to store up knowledge about God, truth about God, truth about His Word. Ang mga kaalaman patungkol kay Jesus na ipinahayag sa atin, huwag nawa tayo maging kagaya nila na sadyang ignorante. Sabi pa ni Jesus, marami pa akong masasabi. Maihahatol laban sa inyo, marami pa. At ito ay totoo at dapat paniwalaan. Ano yon? Ang nagsugo, ang mga ipinahayag na mula sa Diyos na nagsugo kay Jesus, lahat yun gusto niya ituro, ibahagi. Pero ang mga tao ay sinasadyang mga ignorante. Ipinahayag niya kung sino siya, ilaw, tubig, galing sa Diyos. Lahat yun ay totoo. Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ako ang liwanag na sa inyong tanglaw, sa umaga, sa gabi, kung ano ang inyong gagawin. Lahat yun ay totoo. Hindi ba nila narinig yun? Narinig nila. But the problem is, sinasadyang ignorant. Minsan, kapag ang tao hindi talaga naniniwala, hindi na lang talaga isinusulat, hindi na lang talaga tinatandaan. Ang tawag doon, sadyang ignorante. At merong consequence yun. May mga bagay na ipinapahayag mula sa Diyos na nagsugo kay Jesus. Sino yun? Ang Ama. John 3:33, ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. John 7:28, habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano ba ang sinasabi ni Jesus? Mga kasinungalingan? No. Totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi ninyo siya kilala. So ano ang totoo dito? The truth is, the Jews knows who Jesus is. Meron pa nga tagpo na, sinabi nila mismo di ba yan yung anak ni ganito, yung anak ni ganito? Tapos yun, sino ka ba talaga? Di ba, ang gulo? Minsan yan talaga ang problema ng tao
paulit-ulit. Hindi mo alam kung iniintindi ba o sinasadyang huwag intindihin. Di ba ganyan din tayo minsan? Di ba sabi ko, magugas ka na ng pinggan, maglinis ng iyong pinagkainan, ligpitin ang iyong higaan. Hindi mo alam kung naiintindihan ba o sadyang hindi na. Minsan sasabihin pa ng magulang, anong gusto mo? Tagalog o English o Espanyol o Chinese? Hindi mo pa rin maintindihan? Eto nga, ibinabana ng Diyos ang salita. Hindi pa rin pinaniniwalaan. Yan ang problema ng tao. So the truth is, the Jews knows who Jesus is. Alam nila dahil ito ay ipinahayag ng kasulatan. Alam nila dahil ito ay ipinahayag ng mga propeta, maging ni Juan na tagapagbautismo. Si Nicodemo nga sabi niya, at nalalaman namin. Pero ang problema, kagaya nga ng sinabi natin noong una, sinabi ko noong una sa inyo, yung pagtanggap sa katotohanan, at ngayon naman, pagiging sadyang ignorante sa katotohanan na nalalaman nila. Alam nila sapagkat sinasabi mismo ito ni Jesus sa kanila. They have all the resources. They have all the information. And yet, they still ask, sino ka ba? Kitang-kita na sa ginagawa, nagpakain ng 5,000 dahil sa 5 tinapay at 2 isda. Sino ka? Nagpalayas ng masamang espiritu sa buhay ng isang tao. Sino ka? Nagpagaling ng may sakit. Sino ka ba talaga? Ewan ko ba? Mahirap talaga kausap pagka sadyang ayaw alamin. Ito ang mga sadyang pagiging ignorante. Another consequence to this kind of attitude, huwag tayong maging tila walang nalalaman. Ipinahayag sa atin ang salita, let's store it up, no? Ipunin natin, i-store natin like a treasure, tunay na kayamanan na dapat itago, dapat ipunin, dapat panghawakan, dapat gamitin. Mga karagdagang kaalaman patungkol sa Diyos, kay Kristo, yan. Paglago sa pagkilala kay Kristo, and when someone asks you, what is the gospel? Sino si Kristo? Masasabi mo dahil alam mo. Sino ang Diyos? Anong pangalan ng church nyo? Hindi ko alam Ilang taon ka na nagsisimba dyan? Mga 5 taon na. Hindi mo pa alam? Yung pala, sinasadyang hindi alam dahil nahihiya. Kilala mo ba si Kristo? Medyo. Yung pala, nahihiya lang sabihin na siya ay Kristiyano. Ano yun? Sadyang ignorante. Marunong ka bang mag-pray? Tinuruan ng mag-pray. Minsan, naitatago yan natin, pero sinasabi ko sa inyo ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos, huwag nating sanayin ang pagiging sadyang ignorante dahil meron din niyang consequence. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang magkaila sa akin ay ikakaila ko din. If we know Him, let's proclaim who He is. Kaya mahalaga na mayroong natututunan, na mayroong nalalaman na dadagdagan ng kaalaman. Dahil nagpapatotoo yan kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin. Ay, Christian ka? Anong meron doon? Hindi ko alam Basta ako, ma-attend lang ako. Ayan na nga ba? Now we need to learn. Pang-apat, the truth. Hindi pa yung set you free. Next meeting pa yan.
the truth. Verse 28 to 30. Makinig kayo maigi dahil napakaganda nito. So Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He." Ano ibig sabihin ng lifted up? Sa Greek word, hepsosete. Hirap din kasi na. In the active voice, o pag sinasabi, kagaya ito nung John 3:14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Ibig sabihin, itaas, i-exalt. At ito ang pinatutunguhan nung Isaiah 52 verse 13, lifted up. Ang sabi doon, "Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and shall be exalted." Sino po yan? The suffering servant in Isaiah. And that is the Lord Jesus Christ. He suffered to be lifted up. John is the only New Testament writer who used this term lifted up in dual sense, so dalawang sense, with both reference to Jesus Christ's crucifixion is literal lifting up, itinaas, di ba? Itinaas. Kaya as Moses lifted up the serpent in the wilderness, pag itinaas yung bronze serpent, pag tumingin yung mga tao, ano nangyayari sa kanila? Pag natuklaw sila ng ahas, gumagaling. As the same thing as Jesus is being lifted up in the cross, we found salvation. And to His exaltation, ang pangalawang sense is the exaltation. Metaphorical use, Matthew 23 verse 12, and Luke 14 verse 11, and Luke 18 verse 14. Isulat nyo at basahin nyo. There is a great irony in the fact that the Jews, by having Jesus crucified, are actually lifting Jesus up. Matthew 23 verse 12, Luke 14 verse 11, and Luke 18 verse 14. So sabi niya, kapag itinaas na ninyo, so ang ibig niya sabihin doon is yung krus. Saka nyo malalaman na ako nga ay ang Diyos. And He said, "And that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me." So ito isa sa pinakamagandang bagay dito. Alam ng mga Hudyo ang ibig sabihin ni Jesus dito sa point na ito. Kasi alam nila ang kahalagahan ng messenger. Alam natin, napag-aralan natin yung messenger, di ba? That I do nothing on my own authority, hindi siya gumagawa ng mga bagay sa kanyang sarili lang, kundi kung ano ang iniutos sa kanya ng nagsugo sa kanya, and that is His Father. Jesus' reference to His dependence on the Father invokes the notion of yung tinatawag na saliya o shalia. Ano ba yung shalia, Pastor? Okay, makinig kayo maigi. Kaya alam ng mga Hudyo, hindi na maikakaila na ang sinasabi ni Jesus ay hindi isang bago, kundi ito ay alam nila at naaayon sa kanilang kaugalian. Ang ibig sabihin ng shalia, ito ay Jewish legal emissary or agent, a messenger, kinatawan. Nire-representa niya ang nagsugo sa kanya. At ito yung pinakang basic na sinasabi ni Jesus o affirmation regarding a messenger. Kapag ako ay pinadala, hindi ako nandoon bilang isang kung ano ako. Nire-representa ko ang bansang pinanggalingan ko. Kumbaga, pag pinadala ako sa isang bansa, let's say sa Pakistan o sa Iraq na lang para medyo masaya. Ang tingin nila sa akin doon, Philippines. Kasi yun ang nagpadala sa akin. Okay? And ang tawag ng shalia, a Jewish legal emissary or agent.
a Jewish fundamental affirmation regarding a messenger. In Jewish law, sa kanilang batas, ang isang shalia o a legal agent in practice sa kanyang ginagawa is actually the person as the one who sent him. The shalia for a person is as the person himself. Kumbaga, kung ang Diyos ang nagsugo kay Jesus, ang Diyos mismo ang nandoroon. And that's why Jesus is God. Naintindihan niyo ba? Mamaya, pwede niyo ako message. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi, I do nothing on my own. Kasi ang nagsugo sa akin, yun ang pinagagawa niya, ang siya kong ginagawa. Kumbaga, I totally represent Him. He performs kahit sa ginagawa, a shalia performs an act of legal significance for the benefit of the sender. Maging ang ginagawa niya ay hindi para sa kanya, kundi ito ay para sa kaluwalhati na nagsugo sa kanya. At alam ng mga Hudyo yun. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na ang nagsugo sa akin, ang siya kong ginagawa, ang ipinagagawa niya. Ipinapahayag ni Jesus dito ang kapangyarihan o otoridad na meron siya. Ito ay kagaya ng isang shalia. I do nothing on my own authority but speak just as the Father taught me. In John 5:22, the Father judges no one but has given all judgment to the Son. Hindi na humahatol ang Ama dahil ang paghatol ay ibinigay na sa Ama. He totally represents as in they are one. Iisa. Verse 29, and He who sent me is with me. Ayun yung point, di ba? Ang nagsugo sa akin ay nasa sa akin. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. And that's why He is saying, sinasabi ng Panginoong Jesus, I and the Father are one. Okay? May natutunan ba tayo? Kung may natutunan kayo, kabilang kayo dito sa verse 30. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Siguro yung mga kikinig, ganun pala. So, ang lahat ng sinasabi nito ay galing sa nagsugo sa Kanya. At sinasabi niya na nagsugo sa Kanya ay ang Diyos mismo. So, ito mismo ang salita ng Diyos. At marami ang naniwala sa Kanya. And many believe Him as He was saying these things, knowing that the man talking is really a man from the one who sent Him. You must believe everything He says. So Jesus revealed the consequence of the rejection of Him as the Son of God. Spiritual death. At makita rin natin dito sa Kanyang pagpapahayag ng katotohanan, ano yung naging reward? Marami ang naniwala sa Kanya. Sabi nga ni Martin Luther, itong klaseng sermon na binigay ni Jesus sa John 8:20-30 is a dreadful sermon na diretsong sinabihan yung mga kausap. Ano yon? Ito kayo, mga matuwid sa sarili. Yan ang sermon. Sinasabi sa iyo kung sino ka. Ano pa? Mga makamundo, mga hindi naniniwala, at mga nagkukunwari, mga sinasadyang ignorante. Napakagandang sermon. Pero ang resulta pa rin is glorious because many believe Him. John said, sinulat niya
John 8:30, as he was saying these things, many believed him. Jesus did not seek the approval of the world, mundo, as the reward of his preaching. Hindi niya ninais na mag-agree kayo, kundi maniwala kayo at sumampalataya sa Kanya. He sought the faith of those given to Him by the Father before all worlds. So as it is today, mga kapatid, preaching Christ will not make us successful with the world, but will be blessed by God to be saved. Ang salita ng Diyos ay hindi para mag-acquire ng yaman sa mundo, kundi upang tayo ay maligtas. It is the power unto salvation. Kaya mga kapatid, Romans 1:16-17, for I am not ashamed, sabi ni Paul, of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. The truth is preached. And then totoo. But to everyone must believe. To the Jew first and also to the Greek, for in the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Naniniwala ba tayo sa mga katotohanang ipinahayag ni Jesus? O naniniwala ba tayo kay Jesus? Do not resist Him. Do not be like those Jews or those people who were not saved, who stubbornly opposed Jesus, who by ignorance sinadya nila na huwag alamin. Kasi darating ang panahon, matatapos ang mga pagpapahayag. At ang mga naipahayag ang mananatili sa atin. Let us embrace by giving a believing response. Yung respond, yung tugon na may paniniwala dahil ang totoo ay totoo. Jesus is truly the Son of God. Ang tanong pa nila, papatayin ba nila ang kanyang sarili? Papatayin ba niya ang kanyang sarili? Sino ba siya talaga? Saan tayo ngayon? Are we the one who believes? Are we the one who would be like unbelief? Magtatanong ba tayo, sino ba talaga ang Diyos? Ilang beses na pinahayag sa atin, sino ba talaga si Jesus? Dapat ang magiging sagot natin is hindi kagaya ng mga Pariseo. Sino ba si Jesus? Siya ba ay anak ng Diyos? Hindi dapat natin maging sagot na papatayin ba ang kanyang sarili? Sino ba nga ba talaga siya? Di ko rin alam. Dapat ang mga sagot natin, He offered Himself to die for the punishment of my sin. Namatay siya upang maging kabayaran ng aking mga kasalanan. Alam natin, dahil yan ang katotohanan. Pag tinanong ka, sino siya? Tatanungin ba natin kung sino siya? Ang sagot natin, He is the Holy One of God, kagaya ni Pedro. You are the Christ, the Holy One of God. Kanino pa kami tutungo? We are sure of this truth. Jesus is the Christ. Jesus is the Savior of my soul. Sino si Jesus sa iyong buhay? Siya ang tagapagligtas ko. Siya ang Kristo. Siya ang banal ng Diyos. Alam mo, hindi ka magkakaila ng sinasadya dahil alam mo at ang nalalaman mo ay totoo. Kapag totoo ba ang nalalaman mo, hindi mo sasabihin? Pahayag natin ang katotohanan. If you give those answer the truth na tinuro ng Panginoong Hesus sa gospel na pinaniniwalaan mo at ito ay totoo, and then having believed, if you follow Him, whoever follows me will not walk in darkness,
but will have the light of light. Sabi ng Panginoong Jesus. Ang katotohanan ang ating ipahayag. Kaya nga ang mga anak ng Diyos ay hindi sinungaling dahil ang katotohanan ang kanilang ipinapahayag. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat